Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Al-Muqtadir Otto of BSCD1B and this is my report video in Philippine history. The topic that we're gonna talk about in this video is a glance in Alfred McCoy Philippine cartoons political caricature in American era from 1900 to 1941. It means susuriin natin ang mga political caricature or yung mga comic cartoons na may mga nakatagong political meaning noong panahon ng pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas in the year 1900 to 1940s. Ito ay makikita sa librong isinulat ni na Alfred McCoy at ni Alfredo Roses. Sino ba sila Alfred McCoy at si Alfredo Roses? Alfred William McCoy was born on June 8, 1945 in Massachusetts, USA. Is an American historian and an educator specialized in Philippine history. Alfredo Roses was born on April 29, 1932 in Santa Cruz, Manila. Is a man of arts and letters and also who designed the book or siya yung nag-design ng book. So ibig sabihin, hindi sila yung gumawa ng mga political caricature cartoons na ito. Dahil before pa man sila maipanganak ay na-release na sa public ang mga cartoons na to. Ang ginawa lang nila ay nag-analyze or sinuri ang mga nakatagong meanings behind these cartoons. So together, pinagsama-sama nila ang mga cartoon drawings, then gumawa sila ng libro about dito na inirelease noong 1985 which contains of 377 total of political caricatures. So what is caricature? A picture description or imitation of a person in which certain striking characteristics are exaggerated in order to create a comic or grotesque effect or yung mga katawa-tawa na mga mukha ba. Similar cartoon parody, distortion, satire, and can be insulting and serve as a political purpose or be drawn solely for entertainment. It means, during the American occupation ay nakahanap ng way ang mga Filipinos para ma-express nila yung mga political feelings nila laban sa mga mananakop na Amerikano through drawing a cartoon called caricature. Just like during the Spanish occupation, ang ginawa ng mga Filipino para ma-express ang kanilang political feelings ay through writing an article or mga books, then gipublish nila ito laban sa mga Espanyol. Example na yung isinulat ni Jose Rizal na novel books na Noli Me Tangere at El Filibusterismo. In these books, ipinakita ni Jose Rizal kung gaano ba ka-cruel ang mga ginawa ng mga Espanyol sa mga Filipino at pukawin sila sa mga totoong nangyayari sa bansa. But the Spanish, they found it very offensive. And unfortunately for Rizal, dahil sa mga nobelang ito ay siya'y hinatungan ng mga kaso. Isa na doon ang treason. Kaya siya'y pinatay sa Luneta in December 30, 1896. And also, during American era, ginawa rin ito ng mga Filipino. But in a sneaky way kasi through drawing cartoons na makikita sa newspaper and magazine na ang tawag doon ay caricature which looks so ridiculous and weird masyado yung art style. But may malalim na mga meanings kaya mahirap intindihin. So ngayon ay titignan natin at i-analyze ang ilan sa mga political caricature na to. The first cartoon was published in Independent newspaper on May 20, 1916. Ang cartoon na ito ay isinasalarawan niya ang isang politician sa Tondo, Maynila na si Dr. Santos which is pinapasa niya ang kanyang corona sa brother-in-law niyang si Dr. Barcelona. And this Filipino guy right here na nakasuot ng barong Tagalog ay pinipigilan niya at sinasabihan na huwag ibigay ang corona kay Barcelona dahil hindi naman ito sa kanya. So anong nakatagong meaning dito? Well, the crown symbolizes the sovereignty na dapat ay pagmamayari ng mga Pilipino. But ano ang nangyari in our history? During the Treaty of Paris noong 1898, ang mga Espanyol ay ibinenta lang tayo sa mga Amerikano for only $20 million. And that's equivalent of 1 billion pesos. Then si Emilio Aguinaldo ay hindi niya ginustong mangyari ito pero wala siyang magawa dahil walang representative ang ating bansa during Treaty of Paris. Kaya ayun tuloy, ang nangyari ay
ang corona or the sovereignty ng Pilipinas ay ibinigay sa mga Amerikano. Ibig sabihin, after the occupation of Spaniards for 337 years, ang susunod na naman ay mga Amerikano dahil ipinasa at hawak na nila yung corona ng ating bansa. So yun ang meaning yun. Okay guys, ito naman sa second picture, ito ay isinulat ni or inidrawing ni Francisco Amor Solo para patamaan ang mga pulis ng Maynila. Gipublish din ito ng Independent newspaper noong 1916. Dito naman ay we can see a police na hinahabol ang batang napilitang magnakaw ng manok because he was starving and doesn't have money to pay for it. Then may isang lalaki na nagngangalang Juan de la Cruz. He was trying to stop the police and telling him leave the small-time pickpockets and thieves and turn to the great thieves instead. He was pointing to the huge warehouse containing bags of rice, milk, and grocery products. Kasi guys, during the American occupation, this was also the beginning of modernization sa ating bansa. Kaya malaki din yung influence ng capitalism. And this drawing symbolizes the equality or gap between rich and poor during American occupation sa Pilipinas. So, even until now, di ba? In the current timeline, nangyayari din ito ngayon dahil ang mahihirap ay lalong humihirap. Then, ang mga mayayaman naman ay lalong yumayaman dahil sa capitalism. Yun ang meaning nun. Okay. The third cartoon ay may makikita tayong kotse na sinasakyan ni kamatayan, which is nagsisimbolize ng pagkakaroon ng makabagong transportation na gi-introduce ng mga Amerikano sa Pilipinas. Kasi di ba nung panahon ng Kastila ay karuwahe na binubuhat ng isang kabayo ang gamit bilang transportation ng mga Pilipino. But in American era, nabago na ito dahil unting-unti na napapalitan ng mga makina na ginagamit as a transportation. Kumbaga, nag-upgrade na ba at napakabilis kaya nababaguhan ang mga mamamayan sa Pilipinas. So, napakadelikado because prone masyado sa accidents at madaling makapatay ng isang tao. Yun ang meaning kaya makikita nating na nakasakay si kamatayan dahil deadly masyado ang sasakyang ito. And also because kulang pa kasi ang mga traffic rules noon sa kalsada. So, yun ang meaning nun. Sa fourth cartoon naman, ay may makikita tayong magjowa or magkasintahan na naghaharutan sa loob ng sinima. Then habang naghahalikan sila, may biglang sumulpot na pulis doon sa projector screen. At sinabihan silang bawal kayong maghalikan at maglaplapan dito sa loob. Kaya ayun tuloy, nabigla at natakot masyado yung couple. And then yung dalawang matanda naman, ay natuwa pa sa kanilang ginawang kalaswaan. Ganito kasi yan. During Spanish occupation ay istrikto masyado ang mga Espanyol dahil hindi ka pwede mag-commit ng sexual scandals in public. Kabilang na dito ang kissing at hugging. Kahit nga ni holding hands, ipinagbabawal nila. Kumbaga para kasi maturuan ang mga Pilipino ng conservation. But in American occupation, nawala lahat ng ito kaya masyadong malaya ang mga Pilipino sa kanilang mga ginagawa. Natutulad na tayo sa bansang Amerika na liberal masyado ang mga tao. Kasi yung dapat na gawin sa private ay ginagawa na rin in public during this time. So that's it for me guys. I hope you understand my analysis of these political caricature cartoons. But wait, meron pang natirang dalawang cartoons at ang mag-a-analyze naman dito ay ang groupmate kong si Brian Zafra. Go ahead bro. Good morning everyone, this is my reporting, please listen carefully. Uncle Sam riding a chariot pulled by Filipinos wearing school uniforms. The Filipino boys were carrying American objects like baseball bats, whiskey, and boxing gloves.
So, ang explanation nito ay si Uncle Sam ay isang iconic na simbolo ng Estados Unidos at pagsasakay sa isang karwahe ay isang matingkad na representasyon ng pagiging makabayan at kapangyarihan ng Amerika, habang siya ay nakatayong matangkad sa kanyang pulat-puti na at asul na kasuotan, hawak ang rendan ng isang marilag na karwahe. Ang himahin ay pumupukaw ng pakiramdam ng kalayaan at pamumuno ng kalesa mismo ng palamutiang ng mga bituin at guhitan ay sumisimbolo ng demokrasya at ambisyon ng Amerika na sumusulong sa landas ng pagunlad ng presensya ni Uncle Sam sa karwahe at nagpahiwatig ng kanyang tungkulin bilang isang pwersang gumagabay na nagtutulak sa bansa tungo sa kanluran at nagtataglay ng walang hanggang diwa ng Estados Unidos. Ang political caricature na ito ay nagpapahayag ng mga pangunahing konsepto ng pagiging makabayan, demokrasya at ambisyon ng Estados Unidos, kasama ang malalalim na paggalang kay Uncle Sam bilang isang simbolo ng bansa. El Torno Los Partidos was published by Lipang Kalabaw on August 24, 1907. In this picture, we can see the Uncle Sam rationing prodigy to the politician and member of the Progresista Party, while the member of the Nacionalista Party look on and wait for their turn. So, ang explanation nito ay political caricature ng El Torno Los Partidos na inalathala ng Lipang Kalabaw noong Agosto 24, 1907 ay naglalarawan ng isang eksena kung saan si Uncle Sam na kumakatawan sa Estados Unidos ay nagmamahagi ng prodigy, maaring isang dula sa salitang siligang. Sa mga pampolitiko at membro ng Progresista Party, samantala ang mga membro ng Nacionalista na party ay nagmamasid at naghihintay ng kanilang turn. At karikatura na ito ay malamang sa malamang na sumasamagisa sa pampolitikang dinamika at impluwensya ng Estados Unidos sa Pilipinas. Sa panahong ito, posibleng nagmumungkahi na ang mga interes ng Amerika ay may papel sa pagtukoy kung aling partidong pampolitika ang tumatanggap ng pabor o benepisyo. Maaring ito ay komentaryos o imperialismo o panghimasok ng dayuhan sa politika ng Pilipinas noong panahong iyon. At tiyak ng kahulugan ay mga kailangan ng higit pang konteksyon tungkol sa makasaysayang mga kaganapan at klima ng pampolitika ng mga era ngayon. So, dito na po magtatapos ang aking video reporting and thank you po sa pakikinig and yun lang po.